Ito na lang tayo kay Digong. Gusto nyong mapakinggan? Mga kababayan, speaking of Digong. Kondisyon upang mapalaya si Digong. Aminado ang abogado ni Duterte na hindi na po talaga makakauwi si Digong at mahihirapan po talagang umuwi si Digong sa Pilipinas. Mismong abogado na ang nagsalita, mga kababayan. Di ba? Di ba, mga kababayan? Pakinggan ninyo, abogado mismo ni Digong nagsabing mahihirapan siya na pauuwiin sa Pilipinas. Eto, pakinggan ninyo. Sinungaling daw ako po. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Pilipinas ang tunay na taga-usig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang matapang na pahayag ni Atty. Nicholas Kaufman, legal counsel ng former president na kasalukuyang nasa detention facility ng International Criminal Court. I think that the real prosecutor in this case is actually Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Ayon sa British-Israeli lawyer, sa ngayon mahirap nang maibalik agad sa Pilipinas ang dating Pangulo. Aniya may mga kondisyon bago mapalaya ang isang individual mula sa ICC. In order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. Samantala maituturing aniyang protest vote ang resulta ng katatapos na halalan. People miss the point. Former president won a landslide victory. Yes. As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over here. Correct. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Hindi na nagbigay ng pahayag pa si Atty. Kaufman tungkol sa panunumpa ng dating Pangulo bilang alkalde ng Davao dahil isa itong legal na usapin na hinahawakan ng mga Pilipinong abogado. Jed Nedesina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming Bignan nyo mga kababayan, mismong abogado ni Kaufman, no, ang nagsabi na hindi na makakabalik o mahihirapang pabalikin si Digong sa Pilipinas. Ang tanging magpapauwi lang kay Digong ay kung sino ang presidente sa ating bansa na nagpadala sa kanya sa dahig at pababalikin siya. Diba? Yun ang totoo, mga kababayan. Sir Joel Migalab, shout out po. Yun ang katotohanan. Ang tanging makakapagpabalik lang ni Digong sa Pilipinas ay yung taong nagpapadala sa kanya sa dahig. Walang iba si Marcos. At hindi rin po pwede na sa sinabi ni Nicholas Kaufman na pwedeng gamiting protesta ang pagka-landslide victory ni Digong kasi nagpapatunay daw na mahal siya ng Pilipino. Putang ina! Kahit nag-landslide victory siya, sa Davao lang yun. Hindi siya nag-landslide victory sa buong Pilipinas. Hindi mo masasabi na yun ang gagamiting protesta para makauwi si Digong kasi nag-landslide victory only in Davao. Take note, Davao is part of Mindanao. But Pilipinas is combined with three stars. Luzon, Visayas at Mindanao. Only Mindanao but Davao lang. So take note, ilan ang tao sa Davao, malaki po ang Mindanao. At hindi po pwede sabihin na landslide victory siya as a mayor in Davao, so makakauwi na siya. Dapat ang landslide victory dyan, kung pagbabasihan, buong Pilipinas. Ngayon, hindi mo siya pwedeng gamitin pang protesta, yung pagka-landslide victory niya sa Davao. Kasi Davao lang ang tumama. Hindi po buong Pilipinas. Ilan lang naman tao sa Davao. Diba? Ang aminin mo, Nicolas, wala ng pera si Digong pang bayad sa'yo. Si Nicolas na mismo nagsabi, mahihirapan makauwi ng Pilipinas ang dating presidente kasi ang bukod tanging makakapagpauwi lang sa kanya yung taong nagpapadala sa kanya sa dahig.
Diba? So, ibig sabihin pala, pag nakulong si Yorme, si Vico Soto sa dahig, makakauwi na pala ng Pilipinas si Vico Soto at si Yorme. Kasi landslide victory pagiging mayor. Si Yorme, Maynila at Pasig lang si Vico. Si Digong Davao lang, hindi naman kasali ang Visayas. Hindi rin kasali ang Luzon. Davao lang si Digong, take note, Davao City lang yun ha. Hindi kami kasali Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro. Davao City lang siya. Diba? Kayo mga DDS, huwag kayong magpaniwala kay Kaufman. Dati ang sabi ni Kaufman, makakauwi siya sa halong madaling panahon. Sabi naman ni Hanilit, makakauwi din si Digong. Walang bangag na makakapagpigil. Walang bangag, kahit sinong bangag pa dyan. Ano na Hanilit? Pang-apat na pang-uuto nyo na yan sa DDS. Isa din to si Kaufman. Pang-limang uto mo na yan. Paano ako makapaggilit nito? Iniwan ko na nga yung panggilit ko sa bahay eh. Bakit? Magbitbit ako, maharang pa ko immigration. Kalawang na nga yun, madumihan pa yung bag ko. Diba? Si Harry Roque nga eh. Sumisikip ng sumisikip ang mundo. Sana all masikip. Panipis ng panipis si Roque. Pasikip ng pasikip yung mundo niya. Yun ang sabi ni Nicholas Kaufman. Mahihirapan. Alam mo ba, nahihirapan ang lolo niyong umuwi sa Pinas. Niluloko lang kayo ng abogado ni Digong. Siyempre, wala namang abogadong sabihin hindi makauwi si Digong. Paano siya kuning abogado? Paano siya babayaran ng 140 million a month? Diba? Bukod tanging magpapauwi lang kay Digong, pero may kaso pa rin siya si BBM. Sabi nga ni BBM, conciliation. Hindi porkit sabi ni BBM ng conciliation, si BBM ang luluhod sa inyo. Si Sara dapat ang lumuhod kay Marcos. Para pauwiin ni Marcos si Digong. Pero hindi porket pinauwi ni Marcos si Digong, mawala ang kaso, may kaso pa rin. Ano bang silbi ng reconciliation or pagkakasundo, pagkakaisa? Hindi naman po pwede si BBM ang luluhod sa harap ni Digong. Si Digong ang luluhod kay BBM, kay si Digong ang purbanat kay BBM. Diba, Sir Joel, Sir Maki Kwan? That's the first quad ever. Si Digong at mga Duterte dapat ang manghingi ng pasensya kay Marcos para mapauwi. Kayo mga kababayan, tanungin ko kayo. Hihingi ka ng mangga. Ang may-ari ng mangga si Marcos. Tapos si Marcos ang magluhod sa'yo, nabigyan ka. Parang iba naman po siguro mga kababayan. Parang hindi naman po siguro magandang pakinggan na ako yung may-ari ng cellphone. Tapos hihiramin ni Sara, ako pa yung magsabi, Inday Sara, pasensya na, pahiramin kita. Parang iba naman yata yun. Gagawin yung baliw si Marcos. Diba? Halimbawa si BBM may-ari nitong cellphone. Hihiramin ni Sara kasi tatawagan si Digong. Tapos sasabihin ni Sara, putang ina mo, Bongbong Marcos, hindi mo ko pahiramin ng cellphone? Lumuhod ka sa harapan ko, pahiramin mo ko ng cellphone. Putang ina, parang ginawang tanga si BBM. Diba, Ma'am Gracious Grace? Diba? Narinig nyo naman sabi ni Nicolas. Ang bukod tanging makapagpauwi kay Digong. Nasa Pilipinas ang tunay na taga-usig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Ito ang matapang na pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ng former president na kasalukuyang nasa detention facility ng International Criminal Court. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. I think, ayan ang sabi niya, the real prosecutor in this case, I think in Manila, sitting in palace. Kita niyo sabi niya? The real, actually in Manila, sitting in palace. Nakaupo sa palasyo ang makakapagpauwi kay Digong. Ayun Actually, in Manila, sitting in palace. Narinig nyo naman. Ulitin ko ha. Ulitin natin.
Matapang na pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel Wait lang ha, kasi meron tong merong, alam nyo yung, pag nagsasalita siya, merong word lumalabas. ng former president na kasalukuyang nasa detention facility ng International Criminal Court. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to the Hague. He's the I think, the real person na makakapag-uwi kay Digong ay nasa Manila. Sitting in his palace. Ayan sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over to the Hague. So si BBM lang ang makapagpa-uwi kay Digong. Inamin na mismo ni Nicholas Kaufman. Si BBM lang ang bukod tangi. Di ba? I think the answer of this case is the real person is in Manila, who's sitting in his in palace. Tapos he's the person who threw President Duterte over to the Hague. Si BBM lang makakapagpa-uwi. Si BBM lang may caption yan, mga kababayan, sa mga sinasabi ni he's the Nicholas. person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign. And He is the person using this prosecutor as a tool in his political campaign, at it won't. Ngayon sabihin ko sa inyo, hanggat hindi lumuhod ang mga Duterte kay BBM, hindi makakauwi si Digong. Walang Kent Garciang magigilit sa lieg. Ito kayo DDS. Ito kayo ito kayo, sabi ni Roque. Diba? Ito kayo Ito My God. Ito sabi ni Roque. Putragis na yan. Walang maglaslas. Walang mangyayaring maglaslas. Sabi ko nga sa inyo, uuwi lang si Digong, pantay ang paa, may bulak sa ilong. Wala nang dugo, formalin na ang laman ng kanyang dugo. Daig pa ni Digong nagpaglota Glota gamit formalin. Tandaan ninyo mga kababayan, mga DDS, napaka-simple na meaning lang yan. Mismong si Nicholas Kaufman nagsabi, si BBM lang ang bukod tanging makakapagpauwi kay Digong. I think the answer in this case is the person who's sitting in Manila, who's sitting in his palace. He is the person who threw Digong in the Hague. True lang naman pala. Bakit hindi sinabing kidnap? Bakit sa mga DDS kidnap? O bakit kay Nicholas Kaufman true tinapon? Bakit kay Nicholas, abogado mismo ni Digong nagsabi, si Bongbong Marcos lang makakapag-uwi kay Digong kasi siya lang ang nagtapon kay Digong sa The Hague. Bakit pagdating sa mga DDS kinidnap? Aba, paano mo masabing kidnap yung matanda? Dapat old nap. Diba? Matanda na yun Diba? Pangulong Bongbong Marcos, pag pauwiin mo yun si BBM, pasabugin ko yung Malacanang. O pag pauwiin mo si Duterte, pasabugin ko yung Malacanang. Sinabi ko sa'yo, silaban ko talaga yung gate nyo, kahit bakal yan. Huwag mo nang pauwiin yan. Naku, magre-rebelde talaga kami lahat. Oo, sasanib talaga ako kay contempt man. Huwag mo nang pauwiin yan, BBM. Diyos ko, alam mo ba, Pangulong Bongbong Marcos, napakabait mo. Kapag pinauwi mo yan, araw-arawin ka naman murahin yan. Di bali na ubusin mo na sila lahat. Di ba? Ubusin mo na yan. Huwag mo nang pauwiin yan. Mga dipuga, mga lintian, yung mga yan. Narinig nyo naman, mga kababayan. Ma'am Joyce! Naku, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Huwag mo nang pauwiin. Huwag mo nang pauwiin yun, BBM. Sasaksakin, ikaw talaga saksakin ko, BBM. Pag pinauwi mo yan, PBBM, yung panggilit ko, isasaksak ko talaga sa'yo. Pag pinauwi mo yan, pati PBBM, sasabihin na naman, weak ka, utu-utu ka, talo ka nila. Wag na. Ayan, yung mga ganyang tao. Hindi naman abutan 100 years old yan si Digong, mamamatay din yan. PBBM, hindi abutin ng 100 years old yan, mamamatay din yan. Ubusin mo na lang sila, ipadala mo sa ICC, nandun sila mag-reunion, at least libre na sila lahat doon.
O, ito na mga kababayan. Speaking, paano mangyari na pauwiin ni Pangulong Bongbong Marcos si Digong sa Pilipinas? Ang sabi ni Nicholas Koopman, si BBM lang daw ang may karapatan na magpauwi kay Digong sa Pilipinas. Paano makauwi kung ang mga ICC investigator ay nasa Pilipinas na? O, pakinggan ninyo si Bato. Pakinggan ninyo kay Bato. Nagbanta si Bato, mga kababayan, na magpapaimbestiga daw siya sa Senado dahil sa nangyari na nandito daw sa Pilipinas, sa Pasay, ang mga ICC